Mapagpalang umaga po sa ating lahat. A brand new day, a brand new life, and a brand new online ministry. Welcome po sa ating online morning devotion ngayong umaga. And ang ating devotion po ngayon ay matatagpuan po sa Isaiah chapter 1, verse 10, di ba? Verse 1 to skip tayo sa verse 10 to 17. But I will read to you our key verse for this morning. At matatagpuan po yon sa 16 to 17. At sabi nga po dito, wash and make yourself clean. Take your evil deeds out of my sight. Stop doing wrong. Learn to do right, seek justice, and defend the oppressed. Yan, sabi ni Lord through the prophet Isaiah, di ba? Galit na galit po siya sa Israelita. Bakit kaya? Kasi hindi dahil sila nagsisimba, or actually, sila po ay nagsisimba, nag-offering, nagfa-fasting, di ba? There are times na kumakanta sila sa ating Panginoon. Pero sabi ni Lord, your hands are full of blood. Bakit kaya? Ibig sabihin kasi ni Lord through Prophet Isaiah, kahit religious sila sa labas, ang puso at pamumuhay nila ay malayo sa ating Panginoong Jesus or sa ating Diyos. So, parang ngayon lang, minsan tayo rin ay nagsisimba. Every Sunday, nagpo-post tayo ng Bible verses. Pero, kung paano tayo nakipagkapwa-tao, di ba, mapanghusga, nananakit, or there are times na wala tayong malasakit. Hindi ito worship ng gusto po ng ating Panginoon. So, kaya nga, there are times na tinatawag po tayo ng ating Panginoon na para tayong taga-Sodom at Gomorrah. Ang bigat nun, di ba? Bakit? Kasi they were hypocrites. Di ba? Naging hypocrite sila, worship sa labas, pero walang obedience sa loob. Kaya sabi nga sa verse 13, sabi nga po doon, stop bringing meaningless offering. I cannot bear your worthless assemblies. Ang sakit nun kapag sinabihan ka ni Lord na even though that you are going to church every Sunday, di ba? Pero kung ang pamumuhay mo ay malayo sa ating Panginoon, every Sunday that you are singing, sing, pero when it comes to weekend, 'di ba, Monday to Friday, you are sin, 'di ba? Makasalanan, 'di ba? Kung kumakanta ka ng hymn every Sunday, pero pagdating mo sa bahay, 'di ba? Puro PI ang iyong kinakanta, 'di ba? It's not a worship. Yeah, there are times na stop bringing, 'di ba? Meaningless offering. I cannot bear your worthless assemblies, 'di ba? Ang gusto ni Lord, hindi lang performance. There are times na even sa ministry mo, you are part of the praise and worship team, di ba? You are leading. Pero, there are times na, yes, talent lang yan, pero wala saan dyan ang worship. Ang worship kasi is that you are living Christ-like sa buhay mo. Kailangan, sa araw-araw, devotion ka. You are living Christ-like in your house or in your workplace or in your school, di ba? Kundi puso at pagkilos ang gusto ng ating Panginoon. Puso na nagbumula sa Kanya at ang kilos po natin kung paano tayo magiging tapat sa ating Panginoon. Halimbawa na lang isang tao, nagdo-donate sa simbahan pero sa bahay, yun nga, katulad nun, minumura ang kanyang anak o asawa or nagpipray ka sa church or nagpipray ka, lumuluhod ka. Pero sa trabaho, nandadaya ka sa oras. At sa mga report, anong klaseng worship yon? So, what are the lesson of this devotion sa umaga po? Tandaan po natin, or we must remember, sabi ni Lord sa verse 16, sa ating key verse to 17, ito ang gusto niya. Wash and make yourself clean. Number 1 po yun, magsisi at iwan ang ating mga kasalanan. Kung may pride ka, envy, or hatred, we need to confess and have reflection at humingi ng tulong sa ating Panginoon. Number 2, sabi sa key verse po natin is learn to do right. Hindi tayo perfect. I know, nobody is perfect. There are times na magkakasala tayo, pero pwede tayong matuto at humingi ng tawad araw-araw, 'di ba? Pangatlo, seek justice, 'di ba? Tulungan natin ang inaapi or tulungan mismo ang ating sarili, 'di ba? There are times na halimbawa na lang, or paano natin i-apply ito. Well, for example, may anak kang na ini-ignore sa bahay. Kausapin natin. Iparamdam mo na mahalaga siya or iparamdam mo na mahal mo siya. May kaklase ka or ka-opisina binubuli, speak up. Maging boses ka
para sa kanila. Kasi ganyang klaseng worship ang hinahanap po ng ating Panginoon. Hindi lang sa simbahan, kundi sa pang-araw-araw. Tayo po'y manalangin. Lord, sorry po kung minsan worship lang po ang pinapakita po namin. Pero sa loob po ng aming puso ay hindi po kami sumusunod. That's why we ask for forgiveness, Lord. Sorry po, Panginoon, sa aming mga kakulangan, Panginoon. And right now, we ask, O Lord God, by your Spirit, by your grace, and by your guidance, tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi lang kami na maging religious, Panginoon, kundi maging totoo kami sa aming pamumuhay through your words sa harap po ninyo, and turuan niyo po kami magmahal tulad sa pagmamahal niyo po sa amin. Tulungan niyo po kami na ipaglaban ang naapi, Panginoon, or tulungan po namin ang aming community, Lord God, and gusto namin maging kalugod-lugod sa inyong paningin. Hindi lang tuwing linggo, kundi sa pang-araw-araw at sa aming pamumuhay. Sa Panginoon Jesus, tapos sa dalangin po namin. Amen at amen. Pagpalang umaga po sa atin lahat.